Pinos, mga Chinoy, na mga negosyante sa ating bansa, nagbakasyon din sila, nag-request sila na gumawa ako ng video. Sabi gano'n ng isa, paano yung vice ko? Makita nila. So ano ang binaya doon ni Inday Sala doon sa tax, sa receipts? So meaning, yung ninakaw niya na pela, yun din ang binayad niya sa ninakaw niya na pela. Ang cute. O, di ba parang ang labo? Kasi pinagdidiinan po nila na magnanakaw si Inday Sara. Let's go back to tax receipts. Ano po ang matutuklasan doon kung bubuksan? Committee, hearing, yung kamera pa, wala. Kung paano niya ginamit ang pera, wala silang evidence. Kung paano pinakinabangan ni Inday Sara ang pera, meron ba silang nakita na mga mansions na itinayo? Meron ba silang patunay na may sariling chopper or choppers si Inday Sara? Hello po dyan sa ating mga bagong friends, sa ating viewers, mga old friends, new friends. Magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat. Ang sabi ko po, hindi muna ako gagawa ng video. Pero may na-meet kami dito kanina, mga negosyante, Filipino, Chinese. And then, ang topic po namin na pag-usapan, yung tungkol sa BIR. Kasi mga negosyante nga po sila. Ang sabi po nila, natatakot daw sila kasi basta-basta daw ba ma-open ang BIR. No? Ang sabi ko, hindi po ako abogado. And then, nag-research ako. It happened na napanood ko po si Attorney Harry Roque. So, I shared it sa kanila, sabing ganyan, mas maganda Vice Gov, Ma'am Jade, na isama mo rin sa Facebook mo para i-share namin sa aming friends. Kasi nga, they are scared. Kasi nga, kaya daw po, sobrang higpit. O-open sa public para din to protect taxpayers, mga negosyante, para din to assure them na may secrecy. Kasi mahirap po yun eh. Lalo na yung mga katulad nga nila na malalaking negosyante, para iwas din po sa kidnapping. So katulad nito dito kay Inday Sara, diba, it was an issue also, yung kahon. At nakipaglaban yung director doon ng BIR. BBM, the president, kapag siya ang mag-request, bubuksan. Ganun pala yun. So ang tanong po, kung panonoorin natin uli, kung uunawain natin, may ini-impeach doon lang sa termino niya. Ang ginagawa nga po nila, ay sinasama po nila ng Vice Mayor hanggang sa umabot ng billions, but it's not savings. Transaction, kasi ang AMLAC po ang nag-report at sinama po yung sa husband niya. Yung out, yung in, ikukwenta po yun. So it's against the impeachment rules. Sila ay sinasama po nila ng Vice Mayor yun. So umabot po ng billions, 2 billions, I'm not sure. Okay, but let's go back to tax receipts. Ano po ang matutuklasan doon kung bubuksan? Kasi po, sa tagal na natin itong pinapanood, ang mga committee hearings, panahon pa nila yung kay Barbers noon, wala po silang ebidensya na nagnakaw si Sara. Sa totoo lang po, wala. Kung paano niya ginamit ang pera, wala silang evidence. If the president daw po mag-request na buksan, talagang bubuksan, kahit sino pa na taxpayers. Pero po, protected sa batas si Inday Sara o whoever, may karapatan din po siyang questionin kung para saan. Pero kung binuksan po yun, sa tingin ko po, hindi po yun isang na wala po doon ang magiging proof. Kaya okay lang din sa akin mabuksan. No? Ano yun? Nagnakaw siya? Tapos binayaran din niya? Binayad po niya ay yung ninakaw niya? Hindi ko, parang, di ba, kung nalalabuan kayo sa explanation ko, kasi nalalabuan ako sa mga pangyayari. Nagawa lang akong ganito, kasi nga itong mga Chinese, Filipinos, mga Chinoy, hindi ko mag-gets eh. Sabi gano'n ng isa, paano yung vice ko? Pag makita nila, so ano ang binaya doon ni Inday Sala, doon sa tax, sa receipts? So meaning, yung ninakaw niya na pela, yun din ang binayad niya sa ninakaw niya. Na pila. Ang cute. O, di ba parang ang labo? Ginamit ang pera, wala silang evidence. Kung paano pinakinabangan ni Inday Sara ang pera, meron ba silang nakita na mga mansions na itinayo? Meron ba silang patunay na merong mga resort si Inday Sara? Meron ba silang patunay na may mga luxury cars si Sara, Inday Sara? Meron ba silang patunay na may sariling chopper or choppers si Inday Sara? Meron ba siyang mansion sa Forbes Park? Sa kung saan-saan, sa ibang bansa? So wala pong patunay talagang binulsa ni Inday Sara ang confidential funds. Hello to my new and old friends.
Nagat noon, hello sa inyo lahat. Magandang umaga, hapon, gabi. Mga kapatid, maiksi lang ito, no? Itatanong ko lang po kung pabor po ba kayo sa death penalty? Kasi ako, kita nyo, blessed pa po ito. Ako, pilit ko pong lumalapit po sa Diyos at yun po ang tinuturo ko sa aming organization. Sa nangyayari ngayon, pabor po ako sa death penalty. Pabor ako sa death penalty, pero kailangan suriing mabuti. Hindi dapat bias ang paghihiring, walang palakasan. Yung totoo lang. At pag drugs naman, certain na bigat or laki. Yun yung mga nang-rape, yung pabor ako dyan. Rape, dapat totoo, hindi gawa-gawa. At saka yung pumatay lang, na basta-basta pumatay, nasasabihin lang na wala naman akong planong pumatay eh. Nakatanong ako sa inyo, dahil doon sa sinaksak ng ice pick, kasi sabi ko, kaano kaya sila kagalit sa isa't isa? Kasi kung panoorin po natin yung video, akala ko, kumpare niya or may malaking atraso sa kanya. Nakababa na siya ng motor, di ba? Ng bike. Tapos binalikan niya, sinaksak niya at sinaksak pa niya nung nahulog. Without hearing his explanation, yun ang dating sa akin. Nung narinig ko po nung in-interview siya, sabi niya wala naman daw siyang planong patayin. Parang, ganun lang ba kabilis pumatay? Parang ipis, yung pinatay mo. Di ba ang ipis nga, minsan tatakbo ka pa palayo eh. Para ka pumatay ng lamok. Kaya pabor po ako sa death penalty, pero yung mga ganong klase, kasi aakyat ng bahay, sasabihin, wala akong plano eh, ang gusto ko lang magnakaw, sumigaw kasi eh, kaya sinaksak ko. Kung wala ka talagang plano, ba't ka may dalang patalin? Kung wala ka talagang planong pumatay, bakit mo siya pinatay? Eh pwede ka naman tumakbo. Oh, katulad yan, may ni-rape, wala daw plano siyang patayin, rapin lang daw niya kasi lunong siya sa droga, nakainom siya, wala siya sa sarili, or kaya nagiganti lang, kaaway yung kuya or whatever, or kaya matagal na niyang type, pero hindi siya gusto, o pero wala siyang planong patayin, pero dahil nagsisisigaw, nagpupumiglas, nasaktan daw siya, or kinagat ang tenga niya, or whatever reason, pinatay niya. Kasi kung may death penalty po, I don't think these people will do that. Talagang higpitan, mag-sample, hindi, walang death penalty eh. Iba pa, nakakalabas pa. May mga CCTV. Yung iba naman, dahil palakasan, ino-off ang CCTV. Hindi mag-cooperate ang barangay. O, dyan sa Dinagat, require ng CCTV. Doon ako isingit po. No? Yung napanood ko po yung sagutan si Risa Contiveros at saka si Tatay Digong. Noon pa, syempre, nung wala pa sa si Tatay Digong. Sabi niya, wala akong pakialam, I am the president, wala akong pakialam dyan sa mga kriminal na yan. Bakit ko pakainin? Oh. Pero, kung hindi natin unawain si Tatay Digong, napakasama niya na tatay. Pero kung unawain po natin si Tatay Digong, sa totoo lang, hindi po madali. It isn't easy to be a leader. It isn't easy to be a father or a parent to a mga pasaway na mga anak. Kung unawain natin ang puso ni Tatay Digong, napipilitan siyang sabihin yon kasi galit siya dahil gusto niyang salbahin yung mga biktima. That's why it's isn't easy to be a leader because you have to choose between the criminal and the victim. You have to choose whom to save. Itong biktima at mga susunod pa ng biktima or ang ng biktima. Kaya hindi po madali. Yung mga mahilig dyan, ganyan, si Tatay Digong, masama, ganyan. No, we cannot please everybody. Even Jesus wasn't able to please everybody. Up to now, may mga antichrist. Okay? Yun lamang po. God bless, stay safe, and I love you all. Issue. Kaya ang naisip ko po doon, gusto nilang palabasin na grave threat talaga, kaya sila nag-imbestiga. Nung imbestiga nung buwan na yun, inalter nila ang date. Yun ang pagka-analyze ko. Kasi para sa akin, ewan ko din dyan sa inyo, open naman ang ating comment section. Kung napatunayan ba talaga ng witness, no, yung dalawa, ang grave threat, sinabi niya, mamamatay muna siya. Kung hindi siya papatayin, di walang mangyari, walang problema. Ang sedition po, yung pag-aaklas, no? So dahil may video siya, ang sedition, yung sinira mo ang kapayapaan
ng ating bansa. Hindi naman po nagkagulo yung sa kanyang video. Actually, hindi nga naman napag-usapan yun. It did not start any war or something na talagang nagkagulo. Saan po talaga ang malaking issue? Sa flood control. Nung simula, nung nagsalita po ang ating presidente na mahiya-hiya naman kayo, tungkol doon sa flood control, doon po talaga nagkaroon ng malaking issue. Actually, hindi naging issue ang video ni Inday. Kasi kung sabihin po natin, in relation to impeachable offense of betrayal of public trust, hindi po bumababa ang survey ni Inday. Meaning, hindi po nawala ang tiwala